Gayahin natin si Nehemiah. Siniguro niyang meron siyang isang lugar na pupuntahan niya pag pagod na siya. Meron siyang isang lugar na pupuntahan niya pag kailangan niyang kumain. Meron siyang isang lugar na magiging pahingaan niya pag may sakit siya para hindi niya istorbohin yung mga tao sa paligid niya, para hindi siya kumatok, makituloy kung kani-kanino. Believers, pag-usapan natin sa lahat ng mga OFW, huwag tayong tulong ng tulong sa iba at nalilimutan natin ang sarili natin. Alright? So, para sa inyo ang vlog na to. Kaya let's go. Let's go. So, kunin natin ito sa book pa rin ng Nehemiah. No? So, part 3 na tayo si Nehemiah. So, bigyan ko kayo ng konti lang na background. Si Nehemiah po, nung nagpaalam na siya sa king, so sabi niya, I want to rebuild the wall of Jerusalem. So, sabi ng king sa kanya, how long? So, sinabi niya, may date silang pinag-usapan. Then, nung pumayag na yung hari, ang sabi ni Nehemiah ganito, moreover, yon, sinabi niya na yung request. Tingnan natin, ano yung nakapaloob sa request niya. Right? So, basahin ko ulit, no? Sa Nehemiah chapter 2, verse 8. Sabi niya po, and a letter unto Asaph, the keeper of king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. So, sabi ni Nehemiah sa hari, payagan mo akong umalis, pero may request pa rin ako sa iyo, mga letters. So, yung mga letters na yun, para safe siya makalabas sa city, then yung timber. So, yung mga timber po na yon, alam niya kasi, kakailanganin niya to rebuild the wall of Jerusalem. Humingi na rin siya ng mga kahoy. At etong isa, no, tinan natin ang sinabi ni Nehemiah. And, for the house that I shall enter into. Okay? So, ang mission po ni Nehemiah ganito is to rebuild the wall of Jerusalem. At kailangan niya ng maraming kahoy. Hiningi niya na sa hari yung mga timber, yung mga kahoy na kakailanganin niya. At sa dulo, para pampagawa ko din ng bahay. Look at the wisdom of Nehemiah. Okay? Sa kabila ng alam niyang tutulungan niya ang mga tao, yung mga Israelites, tutulong siya sa Jerusalem, tutulong siya sa maraming tao, pero hindi niya kinalimutan yung sarili niya. Kailangan, sabi niya sa hari, kailangan makapagpatayo din ako ng bahay ko while I'm building the wall, while I'm rebuilding the gates, while I'm rebuilding the wall of Jerusalem, I also have my house. So sa atin po mga OFW, no, habang tayo ay busy dyan, di ba ka-busy nyo, wala na nga po kayong panahon eh. Alam nyo, marami nagme-message sa akin na mga OFW, gustong-gustong maten ang webinar ko, Dok, painggan na lang kita, nasa bulsa kita. Yung mga vlogs ko, paano nyo pinapainggan, nasa bulsa lang. Kaya ako madalas na, maiyak ako talaga. Sabi ko, pag nagkita tayo, maiyak talaga ako. Yung mga leaders ko sa Hong Kong, ako, one time, naiyak na talaga ako. Nakita ko sila na punas-punas, CR, busy-busy, habang naikinig sa akin, mapakinggan lang po nila ako. So, di ba napaka-busy natin? And you are taking the risk. Para din kayo si Nehemiah. Si Nehemiah, he took the risk. Hindi niya alam kung kaya niya ba lumabas papunta doon? Kaya niya ba talagang i-rebuild yun? Or ano? Madami po siyang tinake na risk. So, sa atin, di ba, nag-take ka ng risk. Sa kabila ng nababalita mo, pinapatay dyan, di ba? May namamatay, may napapahamak sa ibang bansa, nagpunta pa rin tayo. And third, yung, alam mo, marami kang aralin, di ba? Ang dami mong adjustment sa sarili mo. Nakikita ko sa TikTok, sabi nung isa, paano ba ginagamit? Iba pala yung map dito, iba pala itong mga machine, iba pala yung mga kalan, iba. Di ba ang dami niyong inaaral? But you have that courage para aralin lahat yan, makisama sa amo mo, makisama sa office mate mo. And iniwan mo yung komportable buhay natin dito. Parang si Nehemiah, di ba? He was a cupbearer. Mataas po ang posisyon niya sa palasyo. Pero iniwan niya to help the Israelites. So, di ba kayo din, di ba, mga OFW, komportable naman sana kayo dito eh. Hindi maraming pera, pero may tahanan kayo, meron kayong pamilya, masaya kayong kumakain, pero iniwan nyo yan para sa anak mo, para sa ibang tao, para sa nanay mo, para sa tatay mo. Diba? So, kaya anong dapat nating gawin? Okay? Gayahin natin si Nehemiah. Siniguro niyang meron siyang isang lugar na pupuntahan niya pag pagod na siya.
Meron siyang isang lugar na pupuntahan niya pag kailangan niyang kumain. Meron siyang isang lugar na magiging pahingaan niya pag may sakit siya para hindi niya istorbohin yung mga tao sa paligid niya, para hindi siya kumatok, makituloy kung kani-kanino. So sa atin din po, para habang tayo'y nandiyan, para pagdating ng araw, pag uwi mo sa Pilipinas, may bahay ka, meron kang literal na bahay na tutuluyan, isecure mo yan. A part of your income, ito para sa bahay ko. Kasi pagdating ng araw, pag matanda na tayo, pag uwi mo, kanino tayo makikituloy? Kakatok ka sa pinsan mo? Kakatok ka sa kaibigan mo nung college? Kakatok ka dyan sa kapitbahay mo? Patuloyin niyo po ako. Hindi pinayagan ni Nehemiah mangyari yon. Paano kung kailangan niya magpahinga, kung may sakit siya? Kanino siya pupunta? So tayo din, kailangan may lugar ka. So second, hindi lang bahay. Marami pong meaning to. Pag nangailangan tayo financially, kailangan meron ka ring ipon. Tumutulong ka sa iba, tumutulong ka sa pinsan mo, sige, tumutulong ka sa pamangkin mo, sige lang, go for it kung talagang kailangan, kung talagang masaya ka dyan. Pero magtira ka sa sarili mo. Para, again, para hindi ka mangabala ng ibang tao when you need money pag matanda ka na. Alam nyo, kaya ito po yung aking lagi sinasabi. Kaya lagi ko sinasabi, marinig nyo sa akin, IMG, mutual fund, Kaiser, kasi kailangan natin yan. Ngayon, hindi mo naisip na kailangan yan eh. Kasi kulang nga tayo sa planning eh. Hindi natin naisip na kailangan mo yan. Pero si Nehemiah, busy siya, marami siyang niisip, pero hindi niya nalimutan yung sarili niya. Eh tayo, kinalimutan mo yung sarili mo, busy-busy ka sa ibang tao, busy-busy ka sa pagtanong, kumain ka na ba? Bakit ano mo ba yun, di ba? Busy-busy tayo sa ibang tao na may kailangan ka ba? May gusto ka bang bilhin? Eh sarili mo, paano? Huwag kalimutan ang sarili. Huwag tayong tulong ng tulong, okay? Hindi ko kayo tinuturuan maging masama. Ang sinasabi ko, gayahin natin si Nehemiah na inalala niya, hindi niya kinalimutan ang sarili niya sa kabila ng pagiging busy niya at malaking project na kaharap niya. Okay? Alright, so if you need more help, you can attend our free webinar. Everyday po yan sa IMG Rockstar Community para makapag-prepare ka na sa sarili mo, your mutual fund investment, and Kaiser 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. Para pagdating ng araw, pag nagkasakit ka, hindi ka kakatok kani-kanino. Hindi ka mangungutang kung kani-kanino. Meron kang health insurance. Okay? At pag matanda ka na, hindi ka hihingi ng pambiling gamot kahit kanino. Hindi ka hihingi ng pangkain na kani-kanino. Kakatok-katok ka sa pintuan. May pera ka kasi sa Kaiser may investment po siya. Okay? PM na sa personal life ni Doc. Let's go. Let's go. Let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PME sa personal FB ko po. Let's go, let's go!